Gagawa tayo ng trending na nacho salad! Huli na ba ako sa trend? Ako sana ginawa ko na ito noon dahil super sarap pala nito. Kahit ang family ko nasarapan. Ang maganda pa sa recipe na ito ay napakadali lang gawin at ang mga sangkap mabibili mo lang sa palengke at sa grocery. Kaya hindi lang ito pang pamilya, pang negosyo pa. Ayan. Ayan, eto ang ating mga sangkap, ang ating mga gulay, at syempre ang ating nachos. Ayan, so unahin natin yung ating sauce. So meron tayo ditong lemon juice. Ayan. Garlic. Konting asin. At paminta. Mix natin yan. Tapos ay lagyan natin ng mayonnaise. So, kayo nang bahala sa gusto yung brand. Ang gamit ko ay Best Food na light color. Yung nasa package. Yan. Okay. Tapos paglagay tayo ng konting tubig, konti lang muna. Tignan natin kung ano yung texture niya. Tapos, i-mix natin na mabuti. Ayan siya. So, kung medyo malapot pa para sa inyo, pwede nyo pang dagdagan ng tubig. So, tikman natin. Tapos, mag-adjust tayo. For me, parang kulang pa siya sa asin. Ayan. Tapos, parang feel ko maglagay ng evaporated milk. So, konti lang. Ayan. Tapos, mix natin. Ayan. Kung ayaw nyo magdagdag ng gatas, pero malapot pa siya, water lang. Tapos, tikman nyo kung ano pa yung gusto nyo ilagay. Pwede ka maglagay ng asukal kung gusto mo. At ito ay optional, maglagay tayo ng keso. So, ang gamit ko ay Eton. Pero, pwedeng gumamit ng gusto nyo brand or gusto nyo parmesan. Tapos, i-mix natin. Ayan. So, tinikman ko na siya. Tama na siya sa akin. Again, tikman nyo. No? Tapos, kung hindi pa okay sa inyo, dagdagan nyo lang ng asin or gatas or lemon. So, tikman lang talaga. Yun lang yung key. Tikman mo lang siya. Kung gusto mo na, okay na. Kung hindi pa, dagdagan. Pero pa konti-konti rin pagdagdaga para hindi naman mahirap yung pagbawi sa lasa. Ayan. So, i-cut natin ang lettuce into bite size. And then next, mag-slice tayo ng ating kamatis. So, gusto ko talaga natanggalin yung ganito na part ng kamatis. Mainam na tanggalin natin yung buto. Ayan. So, mag-cut tayo ng ating pipino. Ayan. Mas prefer ko sa pipino na yung dark na skin ng pipino dahil hindi siya mapait. Kasi kung yung light na skin ng pipino ang pipiliin nyo, napansin ko mapait yun. So, tanggalin natin yung kanyang mga buto. Tapos yun din, i-cut natin siya na parang maliliit na cubes. Okay, next naman, yung ating white onions. Ayan. And then, ito yung ating whole corn kernels. I-drain natin yan. Oh. Okay. And ayan, kompleto na tayo. So, may lettuce na tayo. May pipino, white onions, yung ating kamatis, ang ating corn, at syempre ang ating sauce.
Yan. So, mag-assemble na tayo. Okay, eto yung magiging lalagyan natin. Pero, of course, pwede kahit ano. Pwedeng clear packs. Meron ako, pero hindi siya yung kalahati niya ay black. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So, ngayon, ito yung gamitin natin. Maglagay tayo ng ating lettuce. Ayan. Okay. Kung gusto nyo na accurate or same lahat ng timbang, syempre gumamit kayo ng timbangan. Ayan. So, estimate lang natin ha. I-eyeball lang natin yung ating lettuce. Ayan. Ay maglagay tayo ng ating kamatis. Ayan. Sunod naman ay ang ating mais. Ayan. Sunod ang ating pipino. Sunod ang ating white onions. Ayan. So, bago tayo maglagay ng nachos, para naman hindi direct si nachos dun sa ating vegetable, maglagay tayo ng ganito. Okay, pwede wax paper ha, or parchment. Ito na yung gamit ko. So, i-flat natin to. Ayan. Bago tayo maglagay ng nachos, maglagay na muna tayo ng ating sauce. So, ito yung container na nakita ko dito sa bahay. Ito lang din yung meron ako. Pero kung meron kayong ibang gusto na container, pwede nyo nang gamitin. Ayan. Okay. Ayan. Lagay natin sa gitna. Tapos ay maglagay tayo ng nachos. Tapos i-close na natin siya. Ay etong container. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na parang clear pack pero itim. So, ang gagawin natin una ay maglagay tayo ng ating nachos. Ito mas konti yung mailalagay mo dahil maliit yung ating container. And again, may mga clear pack na malalaki. So, pwede nyo nang gamitin. Maglagay tayo ng ating lettuce. Ayan. Ito talaga, pang isang tao lang, Okay. And then, next, yung ating tomatoes. Naman sa lalagayan ng sauce, same pa rin, pero ito ay mas maliit. Ayan siya. Okay. Tapos, lagay natin sa gilid. Okay. O, ayan. O, ang cute. Perfect. Ay, natatakam na ako. Kain na tayo. Ayan. Ito naman ay optional. Maglalagay tayo ng meat na topping. So, meron naman instruction sa likod yung ating pakete. So, maglagay tayo ng konting oil. Tapos, yung ating taco powder, ilagay natin dito sa ating bowl. Tapos, lagyan natin ng half cup ng water. And then, i-dissolve natin yan. Next ay maglagay tayo ng ating ground na meat. So, i-brown lang natin yung ating meat. Ayan na siya. So, tanggalin natin yung excess na oil. Ayan. Tanggalin natin yan. Ayan, at tanggalan natin yung excess na oil. So, ngayon ay ibuhusan natin yung tinunaw natin na taco na seasoning. Ayan. So, binuksan ko na yung apoy. Tapos, hayaan natin ito na ma-absorb ng meat yung ating liquid na inilagay. And eto na siya. So, patayin natin ang apoy at palamigin na muna natin ito. And then, same, mag-assemble na tayo. Eto na yung ating mga gulay. Ilagay na din natin ang ating karne. At ayan, eto na ang ating nacho salad. Ayan, so tikman na muna natin itong walang meat. So, maglagay tayo ng ating sauce. Mix natin. Ayan, na-mix na natin. So, ngayon ay mag-scoop na tayo gamit ang ating nacho.
Ayan. Alam nyo, matagal ko na tong nakikita at gustong-gusto ko siyang gawin. Napako lang ako sa mga desserts natin ng mga recipe, pero alam niyo yung flavor niya, savory pero refreshing. Ganun yung dating niya. Dahil siguro fresh na vegetable siya, tapos yung sauce natin ay may lemon. And nga pala, medyo malamig to dahil inilagay ko sa chiller. Pero yes, okay lang naman na hindi lagay sa chiller. Pwede mo na siyang kainin agad pagka-mix mo. Yeah. Ay, kalimutan ko. Meron pa pala tayong isa na may meat. Okay. Ito na muna. Lagyan natin ng sauce tapos i-mix natin. And nga pala, pansin ko din, dito sa lettuce na gamit natin, medyo may ano siya. Sensitive kasi ako sa mapait na pagkain or drinks. So, eto din kasi na type na lettuce ay may konting pait. So, hindi ko lang alam anong pangalan nito. Green lettuce lang kasi yung nakalagay. Pero di ba maraming type ng lettuce? Merong iceberg, lolo rosa. Kalimutan ko na yung iba. Pero I think yung iceberg ay hindi siya mapait. Pero, medyo pricey yun kung sa grocery mo bibilhin. Pero etong type na lettuce na ginagamit natin, eto ay yung pinakamura na lettuce. Kung hindi naman nagmamatter sa inyo yung lasa ng lettuce, okay lang. Eto, okay na din siya sa akin dahil meron naman siyang dressing. So, medyo namamask niya yung lasa na pait. So, okay lang. Okay, tikman na natin. Scoop tayo. Ay! Abalik. Ayan. Okay. Kung hindi ko ito natikman, okay na sa akin yung plain. Yung ginawa natin na walang meat. Pero, dahil may pagpipilian ako, mas gusto ko to. Pero hindi ka mahilig sa taco mix or taco na seasoning, pero gusto nyo na may meat, pwede na lutuin nyo sa ibang paraan si meat. Pero ako, dahil mahilig ako sa ganito, girl, ayaw ko siyang tigilan, ang sarap niya. So, kudos sa una nakagawa nito or una nag-invento nito. Masarap. Ito yung isa sa mga nag-trending na masasabi kong magandang pangnegosyo. Papatok siya. Di ba marami nag-trending na pwede siyang gawin sa bahay, family mo or friends mo mag-i-enjoy, pero parang mahirap siyang i-market. Hindi naman mahirap hanapin ang mga sangkap. Mura naman din ang mga sangkap, lalo na kapag sa palengka. Lalo na kapag sa palengke ka bibili ng mga sangkap mo. And yes, again sa meat. Actually, yung una kong choice na ilalagay sana dito na meat ay grilled chicken. Pero sabi ko, kasi nga nachos, tapos meron pa tayong garlicky na mayo, sabi ko, I think, go na lang tayo sa ground meat na may taco na seasoning. So, yes. Pak na pak talaga siya. Sa packaging, eto I think medyo pricey ito. So, pwede na yung clear pack na, gusto yung malaki, may clear pack kasi na malaki, yung square. And may round din. Ito kasi mas makapal. So, feeling ko, mahal ito. Nakalimutan ko na magkano to. Ito naman yung isa. Nakalimutan ko din magkano to. Reminder, may napansin kasi ako, kapag masyadong matagal na ilagay si nachos dito sa ating kasama, kahit naglagay tayo ng parchment paper, napansin ko siya, kumunat yung ating nachos. So, better siguro kung sealed si nachos. Kasi feeling ko, nag-create ng moist yung ating vegetable. So, yung nachos natin,
yun, kumunat siya. So, kung may mga suggestion kayo na para maiwasan or ma-prevent na kumunat yung ating nachos, i-comment nyo lang below para naman makatulong sa ating mga viewers at sa akin. Dahil gusto ko siyang maging negosyo din. Siguro kapag may time ako, magpapak ako siguro ng mga 20, tapos ilalagay ko sa store ng nanay ko kasi may store yung nanay ko, so pwede ko siyang i-display doon. Kasi nga, kahit ako, nasarapan ako at ayaw ko nang tumigil kumain. So, ayan. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!